tayo sa ating message, ano? Actually, ito na yung pangatlong topic sa ating siniseries about relationship, ano? So, ano yung una? 2 weeks ago. Yung una, it's all about Jesus Christ, ano? Kung paano niya hinandle yung kanyang critics, kung paano niya hinandle yung mga conflicts sa buhay niya. Yung second Sunday, which is last week, ito yung about being judgmental and about being judged. Ano? Sabi ko nga po noong nakaraan, likas mo talaga sa tao yung mapanghusga. Tama po ba? Ano? So, ang example nga, may makita ka lang na babae, tumaba, na-judge na agad. Ano? Sabihin natin, ay, napabayaan na, ay, buntis. Ano? Tumaba na, buntis na. Ano? Ganun tayo, pagka minsan, pag pumayat naman, wala nang makain. Ayan. Pag pumayat, depressed. Ayan. Pag pumayat, may cancer na agad, mga kapatid na yan. Ganyan tayo, ka-judgmental, hindi natin tinitignan yung details, Kaya sabi natin, Panginoon, huwag kang manghusga, nang sa gayon, huwag ka rin huhusgahan. In short, ang sabi niya, walang, bawal maging judgmental, Ngayon naman, ito yung pangatlong series, it's all about our tongue. Ayan, Ito po yung title, Demolishing Marites Culture. Ano po? Actually, itong Marites, hindi yung tao ito. Ito yung lumabas na terminology sa Pilipinas na kung saan idinigit ito sa mga taong mahilig magkwento. Actually, ibig sabihin ng Marites, Mare, anong latest? Ayan. Pagka lalaki naman, Tol, anong latest? Pag lalaki, Tolits. Pag babae, Marites. So, yun yung napausong term, siguro mga ilang taon itong nag-exist. Napauso. Siguro mga 2 to 1 year ago, saka ito na, nauso. Ngayon, ano nga ibig sabihin ng Marites culture? The best example of Marites culture is what happened to our 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Hindi naman lahat lihim na yung pangyayari sa kanyang buhay. Nung nailagay siya dun sa spotlight, dahil nakapanalo siya ng 2 bintong medalya, ito na nagkaroon ng mga balita about his family, about his conflict with his mother. So kung ano-anong nangyayari at ang nakakalungkot, his family was a victim of Marites culture. Ngayon, ano ba itsura kapag ang isang pamayanan o isang church, isang community, isang relationship o isang family nagkaroon na ng Marites culture? Alam nyo, nakakalungkot, lalo na pagka ang tinamaan family, church, mga kapatid. Diyan nag-uumpisa ang pag-aaway, division, Ang topic ko ngayon, hindi lamang po sa pagiging Marites, kundi sa pagsasalita ng pangit, at hindi maganda sa ating minamahal sa buhay at maging sa ating kapwa. So yan po, pansinin nyo, ang church kaya nadi-divide yan. Pinasok yan ng mga maling information, pinasok yan ng mga maling balita, pinasok yan ng mga maling hinala sa kapwa, kaya nadi-divide. Actually, ang gusto ni Lord sa church, dalawang arithmetic maging magkaroon ng additional tsaka multiplication, plus tsaka times. Kaya lang ang favorite naman ni Satan na ginagawa, ito, subtraction tsaka addition, mga kapatid. So, kaya ang church is nagsusubtract, subtraction and division pala. Kaya ang church is nababawasan at nahahati, mga kapatid, kasi napasok na ng Marites culture. Ayan. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, ito po, itong topic natin ngayon, lahat po tayo makaka-relate. Kasi dalawa lang yan is either we are a victim of Marites, and sometimes, o minsan, tayo rin mismo nagiging Marites. Pero ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Tama mo ba, mga kapatid? Minsan tayo yung nagiging biktima ng Marites, at kung minsan, tayo naman yung nagmamarites. Sabi mo ka sa katabi mo, aminin mo na. Lahat ho tayo, mga kapatid, makaka-relate, lahat ho tayo involved. Aminin mo na, sabi mo sa katabi mo. Maging honest lang mo tayo. And maging ako, ang totoo lang, mga kapatid, nagiging transmitter din ako ng misinformation, disinformation, lies, gossip, o kaya malicious information about our neighbor, mga kapatid. So ngayon, tignan natin kung gaano ka-devastating itong Marites culture na nangyayari ito. Okay, let's read yung sabi ni James, James 3, 1 hanggang 12 yata, Okay, pagdating po sa verses 1 hanggang 5a, James taught us or talks about yung pagiging powerful ng tongue. Ito sabi niya, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that he who teaches will judge more strictly. Sabi niya, lahat ng kayo, wag ko kayo mag-alala na tagapagturo. Kasi ano niyo ba ang nagtuturo?
siya ay huhusgahan ng mas mahigpit. Ano? Ibig sabihin, ang prinsipyo na pinapasabi dito ni James, you should apply what you teach or what you preach. Ano? Kaya napakalaking pressure sa mga mangangaral, kagaya ko ho, na magturo ka, kasi dapat yung tinuturo mo, nakikita sa buhay mo. Ano? Kasi pag hindi mo ina-apply yung tinuturo mo, ano nangyayari, nagiging hypocrite lang po ang mga preachers, mga kapatid. Siyempre, sasabihin ng mga followers niya, nagtuturo ka, ikaw nga, hindi mo ginagawa eh. Sasabihin, di ba? Sa'yo nga, pastor, walang tanab, sa amin pa. Di ba? Kaya gano'n lang, gano'n ang sinasabi dito ni James. No? Sa verse 2, ito po yung sabi niya, we all stumble in many ways. Lahat naman tayo natutumba, sabi niya ganyan. Ano? If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Sabi niya ganyan, kung ikaw, lahat naman tayo natutumba pero kung ikaw, sabi ng ganyan ni James, na-check mo, na lahat ng sinasabi mo is merong consistency dun sa action mo, then you are a person who is perfect and able to keep your whole body in check, sabi niya. No? In verse 3, he further says, when we put bits into the mouths of horses to make them obey, we can turn the whole animal. Ito sabi ni James, ang example niya. Ano ba yung yung nilalagay sa kabayo? Parang renda yata o bits o nilalagay yung kabayo ng something sa bibig para makontrol mo siya. Ano po, mga kapatid, kasi ang kabayo, wild yan, malakas yan eh. Pag yan nagwala, nag-road rage, kunyari kabayo mo nag-road rage sa EDSA, mga kapatid, kung mga kabayo mo sa EDSA, nag-road rage ang kabayo mo, delikado, kaya kailangan ang kabayo, merong beats, merong, parang renda nga siya, Sabi ni James, pag kami ganyan ang kabayo, nakokontrol mo yung buong katawan ng hayop, it is as if James is telling us that we should be like horses. Meron tayong invisible na control sa ating mga bibig, Kasi po ang problema, sometimes, minsan ang tao nauuna yung bibig sa isip. Hindi nauuna yung isip bago magsalita. Minsan nakakapagbitaw tayo ng mga hindi magandang salita, offensive words, tapos ang pagsisisi sa huli, bakit ko nga ba pala nakasabi yun? Bakit ko nga ba pala naikwento yun? Hindi ko mga kapatid. Kaya kasabi nga po nila, think before you click. Ito naman sasabihin ko, think before you speak, mga kapatid. Kailangan, meron tayong invisible control sa ating mga tongue, sa ating mga mouth, mga kapatid. In verse 4, ito pa sabi niya, or take a ship as an example. Although they are also large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Yung barko, sabi niya, napakalaking barko niyan. Pero alam niyo ba, na ang manubela ng barko, ang control ng barko, nasa likuran niya. Yung isang maliit na parang flat na wood or bakal na nagliliko. So, iyan yung parang manubela ng barko. Bilhin mo sabi ni James, napakaliit na parts of pyesa ng barko, but it can control the whole ship. Sa verse 5, likewise, sabi ng ganyan, the tongue is a small part of the body. Napakaliit na parte ng katawan ang dila. But it makes a great boast. Pero it makes a great boast. Kasi hindi pa sa pamamagitan ng dila, nakakapagmayabang tayo, nagiging proud tayo, sinasabi natin yung mga accomplishment natin. Pero ito sabi ni James, consider what a great forest is set on the fire by a small spark. Sabi niya, yung napakaliit na parte ng katawan ng tao, yung napakaliit na parte ng barko, yung small piece na nilalagay sa kabayo, pwedeng mag-set ng small spark yan at mag-cause ng isang wildfire sa forest. Sa verse 6, ito sabi niya karugtong, the tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body, sabi niya. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and it is itself set on fire by hell. Alam niyo ba kung bakit minsan masarap magsalita, masarap magkwento, masarap yung manghamot ng tao? Alam niyo kung bakit? It has something to do with being selfish. Tama po ba mga kapatid? Kaya tayo nagkikwento kasi gusto natin tayo yung center of attention. Sa atin galing yung information, mga kapatid. Kaya tayo nagdidegrade ng kapwa, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga demeaning words, mga kapatid. Kasi gusto natin siyang i-degrade at gusto natin i-elevate yung ating sarili. So nakita dito ni James, pinakita niya kung gaano ka-evil ang apoy minsan, mga kapatid, na ang buong gubat pwede siyang mag-set ng apoy, ng impyernong apoy, mga kapatid. Actually, ganyan katindi ang gossip ang misinformation, Sa unang kanto, ang topic, bulate. Sumunod na kanto, yung bulate nag-mutate, naging ahas na
Pagdating ng pangatlong kanto, nag-mutate ulit yung kwento eh. Bulate, sunod naging sawa. Lumalaki na. Pagdating sa apat na kanto, anaconda na ang kwento, mga kapatid. Ano? So napakalayo na nung yung pinag-mutate-an nung kwento, mga kapatid. And sometimes, gossip is like that. Ano? Apakaliit na issue, lumalaki hanggang sa nagiging uncontrollable and unstoppable yung pag-devastate ng issue na yan within the family, within the society, within the church, at maging lalo na sa politics, mga kapatid. Ano ho? Kaya dyan nakakaroon ng revolution, rally, ng rebellion sa government. Kasi nga may mga kwento na hindi mo talaga yun nangyayari. Ano? Sa verse 7, let's further read, sabi ni James, all kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. Sabi ni James, lahat ng uri ng hayop, napapaamo. But the problem is in verse 8, sabi niya, but no man can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Ayan, ang tila raw mapanganib, mga kapatid. Paano hindi mapanganib? Kagaya, gossip, nakakapagsalita ka ng masama sa kapwa, nakakapagmura ka, nakakapanglahit ka, nakakapang-judge ka, mga kapatid. Ang sabi dito ni James, no man can tame the tongue. Actually, totoo po yan. Ibig sabihin, hindi ko pala kaya kontrolin yung tongue ko. Hindi lang. Naniniwala po kayo. Totoo. Alam niyo kung sino kaya mag-control ng tongue natin? God. If only you are under the power of the Holy Spirit, under the guidance of the Holy Spirit, yung tongue mo makokontrol. Tama naman sabi ni James, no man can contain the tongue, only God. If you submit your whole being into God, kapatid, lahat ng masama sa buhay mo, kaya mong makontrol. Ano? Pagdating sa verse 9, with tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse, who have been made in God's likeness. So sabi ni James, kung minsan ang tongue natin, nagkakaroon ng parang duality, parang opposite, minsan ginagamit natin yung ating dila sa pag-awit, sinasamba kita, tapos mamaya-maya, yung mga mahal natin sa buhay, ito na naman sinasabi natin, saan ka naman galing, demonyo ka, ayan mga kapatid, tama po ba mga kapatid, pagdating mo sa church, may kapitbahay ako dati, nag-aalit siya kasi ginalit siya ng bata. Namura niya yung bata Bihira ka, galing akong church napamura na naman ako dahil sa iyo. Ayun yung sinasabi dito ni James, mga kapatid. Pagkagaling niya sa church, nagpe-praise siya, pag-uwi niya, nakakita siya ng irritating situations about that boy, napamura siya, mga kapatid. So sa sinasabi dito ni James, yung tila natin minsan nagiging dual purpose nagpupuri tayo, and at the same time, we make curses sa ating kapwa. In verse 10, ito ang sabi ko ni James, out of the same mouth came praise and cursing. My brothers, this should not be. This should not be. Ayan, sabi mo sa katabi mo, hindi dapat ganyan. Ayan, And then in verse 11, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Of course, wala. Hindi pwedeng dumaloy sa isang bukal yung maalat at yung fresh water. So kung ganun imposible, dapat ang bibig ng mga Kristiyano, puro words of encouragement, puro voice of truth ang naririnig sa atin, puro the gospel of Jesus Christ, hindi the gospel of Martes. Tama po ba mga kapatid? In verse 12, yung last verse, my brothers, can a fig tree, ano yung fig tree? Hindi po ito yung puno na namupunga ng baboy, mga kapatid. Fig, igos, sa Israel marami po yan Ang sarap siguro kung meron puro namumunga ng baboy, Kuya Jun, dali siguro magparami ng baboy. Sabi niya, my brothers, can a fig tree bear olives? A grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. So pinapakita dito ni James yung halimbawa na dapat ang Christian, once that you are under the guidance of the Holy Spirit, naligtas ka na, na-sanctified ka na, dapat every thoughts, ideas, and words that came out of your mouth should be praises, encouragement, prayer, mga positivity sa buhay dapat mga kapatid. May dito po, bilang Kristiyano, paano natin madedemolish ang Martes culture
sa family natin, sa church natin, sa society natin, mga kapatid. Actually, bago natin puntahan mo yung topic natin, tignan natin yung 4 na bagay na kung saan nagagamit natin yung ating tongue, mga kapatid, yung ating dila. Ito number 1, sa outline, ayan, Sige, ano muna, nagamit na sabi ko na yan eh. Okay, ito. Number 1, openness. Ayan. Di ba't maging ang Bible, ine-encourage tayo to be open with our fellow believers. So, basahin natin yung James 5:16. Kailangan let's practice sometimes openness eh. Ito sabi ni James, therefore, confess your sins in each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Anong encouragement ni James? I-confess mo yung kasalanan mo kanino? Sa kapwa mo, nang sa kayo'y maipanalangin ka. Okay, ang tawag ko dyan, openness. Doon sa isang verse natin, yung Galatians 6:2, sabi ni Paul, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. How can you carry each other's burden? Of course, kailangan mong i-share, kailangan mong sabihin, kailangan mong ikwento, mga kapatid. Okay, back tayo doon sa may openness na nakalagay. Listen to this. Pag sinabing openness, listen to this, church. Openness is applied, saan? In cell group, in sharing. Of course, mahalaga pa openness pag ikay humingi ng payo sa counseling. Kunyari, ikaw, nalululong ka sa hindi magandang bisyo. I-open mo na, nalululong ako sa pagiging alcoholic na ako, sa pagiging drug addict na ako, may mga addictions na ako. Nag-o-open. So, ang maganda, kung ang counselor mo is Christian na nagpa-practice ng confidentiality o secrecy, mga kapatid. Saan pa nagagamit yung openness? Ito pa, sa personal testimony, ang ganda nito, mga kapatid, lalo na kapag ikay binago ng Panginoon, ang ganda, napaka-powerful ng isang testimony kapag ikaw ay manalang tao ng araw, pero ikaw ay binago na ngayon. Minsan nakapakinig ako ng testimony ng isang pastor, sabi niya ganyan, ano ang masasabi mo kapag ang addict naging pastor? Di ba? Amen. Hallelujah. Pero ito karugtong. Ano naman masasabi niya pag yung pastor naging addict? Diyos ko po, ano po? Actually, sabi niya, siya raw yung isa eh. He was a pastor that became addicted to drugs, mga kapatid. Pero ang malupit, nung binago siya ni Lord, lalong gumanda yung testimony ng kanyang ministry. Hindi ko naman ito sinasabing maging addict mo tayo lahat para gumanda ang testimony natin, mga kapatid. Don't get me wrong, ang sinasabi ko po, mga kapatid, pagka pangit yung nangyari sa atin sa nakaraan natin, at binago ka ni Lord, and make sure that you're not doing it again, that you're not practicing it again, hindi mo na ginagawa ito, na kinalimutan mo rin nakaraan mo parang si Pablo, ang gandang testimony niyan eh. Because it tells us about the power of God on how to transform, kapatid, an addicted person or a sinful person. So saan nagagamit yung openness? Openness is applied in cell group, sharing, counseling, personal testimony, prayer request, and to encourage, help, and pray. So nangyayari ko. Pero the question is this, ito dapat i-consider nyo. Ano ba yung dapat ko lang i-open? Kanino ba dapat ako mag-o-open? Yung taong pagsasabihan ko ba is pangangalagaan ba yung i-open ko? O yung tao pa na mag-o-open ako, baka naman i-open din sa iba. Ayan, may nag-open na ba sa inyo, kapatid? Dapat kapatid, pag may nag-open sa inyo, i-close nyo. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, close open lang tayo, baby. Ayan. Totoo yan. Pag may nag-open sa iyo, kailangan mo nang sabihin sa iba. Maliban na lang, kung testimony ito, very powerful yung message, mga kapatid. Ano po? Kunyari may nag-open sa inyo, elder. Ang in-open niya, ganito. Ano po, pastor, nalululong ako sa masamang gawain eh. Dati nagtutupad lang ako eh. Ngayon nagtutupadan na po ako eh. Masama, kapatid, masama yun pag in-open mo yan. Oo. Masama mo yung open yan. Diyan pumapasok yung gossip, yung division, yung pangit na pangyayari, mga kapatid.
So pag nag-open ka, isipin mo, ano yung dapat mong i-open? Is it encouraging or is it discouraging? Is it positive or is it negative? Pag may nag-open naman sa'yo, kapatid, kailangan what you hear, what you see, when you live it here. O tama po ba? Isikreto lang din natin. No? Huwag mo lang i-open sa iba. Kaya ang tawag dyan, close open. O tama po ba mga kapatid? At kapag kami nag-open sa dapat i-encourage mo siya, ipag-pray mo siya, na dapat na yakapin mo siya kung ano mang karumihan yung ginawa niya at ipinagtapat niya sa iyo. So kung may nagtapat sa iyo, huwag mo rin itapat sa iba. Tama po ba mga kapatid? Ang nangyayari kasi, pag may nagtapat sa iyo, pino-forward natin sa iba. Uy, alam mo ba si ganito pala siya. Yan mga kapatid yan. That is a very big no. Red flag po yan mga kapatid. So ito po ibig sabihin ng openness. Actually, the Bible itself is what? Encouraging openness sa atin. Ayan, sa sharing. Kaya dapat kung nagsi-cell group tayo, maganda pinag-usapan na sa cell group, yung cell group nyo lang, yung mga taong involved lang dyan sa cell group. Kaya kailangan pagka nagka-counseling ka, ang pinag-uusapan nyo lang is between you and me lang. Dalawa lang tayo nag-uusap. Huwag natin pag-usapan yung kapitbahay nyo. Huwag natin pag-usapan kung ano may nangyari. Dapat is between you and me lang. Yan, openness mga kapatid. Pangalawang ano pa ba nakalagay dyan? Ito naman, actually confidentiality yan eh. Tinanggal ko na lang yung ITY kasi sumusobra eh. Ayan, hindi nakasa doon sa screen. Ayan. Ito naman yung confidentiality mga kapatid. What does the Bible says about confidentiality? Ano yung openness? Ito yung openness, sinasabi mo yung sa loobin mo, yung personal na nangyayari para ipag-pray ka, para payuhan ka. Yung confidentiality ito yung mga issues, yung mga informations, yung mga nalalaman mo na dapat sa inyo lang. So, yung openness and confidentiality, it is connected yan. Tama po ba? Kaya sa yung Proverbs 11:13, Ito sabi ni King Solomon, A gossip betrays a confidence. Nakita niyo yan? Ang isang chismis nakakasira ng tiwala. Kasi sa totoo ng church, pag kami kwentuhan kang tao, o nag-open ka sa isang tao, at alam mo na siya lang yung, sa kanya ka lang nag-open, nagulat ka yung in-open mo sa kanya, na-open na sa lahat. Ayan mo yun mga kapatid. Sa tingin mo ba mag-open ka pa ba sa kanya? Hindi na. Tama mo mga kapatid. Ito, sabi niya, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Sabi mo sa akin, secret. Sikreto. Ay, sabihin, ano yung sinisikreto nito? Actually, yung sinisikreto nito, yung confidentiality. If you are a trustworthy man, you should practice secrecy, confidentiality. Mga kapatid. No? Kung ano yung in-open sa'yo, hindi mo na i-open sa iba, hindi mo na i-broadcast sa iba. Mga kapatid. Ano ba yung sabi dyan ng Bible? Ito saan ba ito? Matthew 18. Yan. Ito sabi ni Jesus Christ. Actually, itong issue na ito is about conflict. If your brother sins against you, go and show him his fault. Ayan. Ano sabi niya? Just between the two of you. O dalawa lang kayo. Pag may kasalanan yung kapatid mo sa'yo, puntahan mo, dalawa lang kayo, mag-usap kayo. Mano-mano. And then ang sabi pa po rito, if he listens to you, you have won your brother. Yan yung sabihin ng confidentiality, mga kapatid. Pero alam niyo, pagka ang issue na escalate, at walang nangyari, ang sabi dito ni Jesus Christ yung paruto, magsama ka ng dalawang witness para pag-usapan. Tapos pag hindi pa nakinig, sabihin mo na sa buong kapulungan, sa buong church, actually, yung pag sinabi ni Jesus Christ, nagsama ka ng witness, ito na yung transparency, which is yung third point natin. Okay, doon tayo sa outline. Listen to this. Confidentiality is again applied in counseling and also handling serious issues in churches. Yan po nangyayari ang confidentiality, mga kapatid. Ibig sabihin, sa church, kapag mayroong mga kapatid na nagkakaroon ng issue, ng personal struggle with sin, dapat confidentiality ang kailang practice. Hindi yung nakita ko si elder ganito, nasa mall may ginagawa. Pipicturan mo, tapos imamay-day mo kapatid. Hindi mo maganda yun kapatid. Kailangan pag nakita mo,
talaga may ginagawang kasalanan, sabihin mo sa kanya, at sabi ni Jesus Christ, sabihin mo sa kanya, kausapin mo. Pastor, nakita kita ang ganito eh. Ganun ako, salamat ah. Kung may pag hindi nagbago, sabi ng Panginoon, magsama ka ng ibang witness, sige, pag hindi pa rin nagbago, sama niyo yung buong church. Ayan, no? Diyan po napapasok yung confidentiality sa counseling, tsaka pag-handle ng mga serious issues sa church. Ito actually yung confidentiality, ginagamit din yan sa company. Diba? Sige dito yung mga HR, yung mga human resource. Di ba sa company may mga confidentiality, hindi mo alam yung sahod ni ganito, hindi mo alam yung sahod ng manager, hindi mo alam yung sahod ni ganito, mga kapatid, confidentiality yan. Sa company, lalo na pagka nag-meeting ang board of trustees, nagpatawag si chairman of the board ng meeting, nagpa-practice din ng confidentiality yung mga officers. Tama po ba? Hindi na sasabihin na ipapasara na tayo, hindi na sasabihin na isi-sequester na tayo, ayan, nagpa-practice nila ng confidentiality. Saan pa po ba pinag-practice ang confidentiality, mga kapatid? Actually, sa mga police, police operation, ayan. Di ba pinag-practice ang confidentiality? Oh guys, ito, tayo yung rating team. O ayan, sige, doon ka sa kanan, doon ka sa kaliwa, doon ako sa likod, doon ka sa ilalim. O i-rate natin yung bahay ni Pastor. O di ba mga kapatid? Hindi, example lang ho naman mga kapatid. Di ba ganun yun, mga kapatid? Paano kung mayroong pulis na hindi nag-practice ng confidentiality? O bro, hulihin ka na, lagot punta na kami dyan. O di nasira nasira yung confidentiality, nasira yung operation, mga kapatid. Sometimes, there are times and situations na dapat yung nalalaman natin hanggang dito na lang at hindi lumalabas sa bibig. Kasi pag lumabas sa bibig, lalo nagkakaroon ng malaking problema. Pero meron namang times and situations na kung ano yung narinig mo, kailangan sabihin mo rin. Ano yung corruption, yung kasalanan, kailangan you have to, what? To say it to authority, mga kapatid. Next, ayan, So, ito na, nangyari. Ano yung dalawa na unang openness at confidentiality. Ito naman, yung transparency, mga kapatid. Ano pa kakaiba ng openness at transparency? Yung transparency naman, pinapakita mo yung na bukas, yung iyong mga ginagawa, mga kapatid. Ano example ng transparency? Kunyari, ikaw yung treasurer, kaya ka mag-report na transparent ka. Hindi uso sa transparency kapatid yung mga yung mga secret na mga yung mga kagaya ng 126 million secret fund, mga kapatid. Hindi uso yun. Ano sabi mo ba sa Colossians 3:9? Sabi ng Apostle Paul. Sabi ng Apostle Paul about transparency. Ito, listen to this church. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Ang sabi ng transparency, kung ano yung nalalaman ng publiko sa iyo na ikaw ito, huwag mo nang itago. Kailangan maging open book ka para maganda yung witnessing mo, yung testimony mo for Christ. Ayan, Doon sa isang verse pa, ano nakalagay? Ito sa verse ba ito? John 3. John 3:19 hanggang sa sumusunod 21. Sabi ni John, this is the verdict. Light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Bakit kaya gusto ng evil men ang darkness at hindi lightness? Kasi may expose sila Tandaan nyo, everything or every evil thing that is exposed to light, nagkaroon ng struggle na hihirapan. Sa verse 20, everyone who does evil hates the light. Nakita nyo, yung mga tao gumagawa ng illegal, ayaw ng transparency yan. Hindi natin kailangan lang mag-report. Kailangan naman tiwala sa atin. Secret pan nga bakit ko sasabihin? Secret pan nga Nakita nyo mga kapatid? Sige na sabi ni John, everything who does evil hates light. Galing sila sa transparency, galing sila sa kaliwanagan, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. And then in verse 21, but whoever lives the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God. So kung alam mo na kang ginagawa, mga kapatid, hindi ka takot na maimbestigahan, na masiay, o mausisa. Kasi wala ka naman talagang ginagawa. Actually, pag wala kang ginagawa, kung kabuti ng alam mo,
matapang ka. Alam mo kung saan ka matapang mga kapatid? Sa labasan ng baho. Tama po ba mga kapatid? Oo, totoo yan. Sige, maglabasan tayo ng baho. May makita ba kayo baho sa akin? Kasi kung alam mo talagang wala kang ginagawa, talagang naki-Lord ka, matapang ka. Kasi i-reflect ng light, ilalagay lahat ng light sa kaliwanagan yung mga nangyayari. Pero kung ikaw, kapatid, may corruption, may something, you're not afraid of light because your evil deeds will be exposed. Tama po ba mga kapatid? So dyan papasok yung transparency. Tama po ba mga kapatid? Balik tayo doon sa atin yung transparency. Listen to this, church. Ano ba ang mga bagay na involve doon sa transparency na sinasabi ko? Transparency involves a consistent commitment to live according to God's Word and allowing our lives to be a testament to the transforming power of the gospel. Ayun po yung transparency. Ibig sabihin, binubuksan mo yung buhay mo sa publiko para maging inspirasyon, maging encouragement, maging model, maging example ka ng isang magandang pamumuhay ng isang Kristiyano. Kapatid, kailangan pagdating sa transparency, meron kang integrity. If you live a life of integrity, hindi ka matatakot na magladlad mga kapatid. Tama po ba? No? So kung ikaw ay merong integrity at alam mo wala kang ginagawa, puro righteousness yung ginagawa mo, kaya mong magladlad. Ayun, sabi mo sa katabi mo, magladlad na tayo. O magladlad ka kasi you know you are what? Living a righteous life. Mga kapatid. Okay, yung pang-apat. Ito po yung pang-apat. Ito, gossip. Ano ibig sabihin ng gossip? What is the difference between openness, confidentiality, transparency, and gossip? Itong gossip, lahat talaga nilabas mo eh. At ang isa pang definition ng gossip, kunyari ito yung talagang akto na nangyari, dinagdagan mo yung kwento, gossip yan. Kunyari, binawasan mo yung kwento, gossip yan. Kahit nasabihin natin, pinaganda mo yung imahe ng tao na kwento mo, gossip pa rin yan. At kahit nasabihin natin, nasira yung imahe ng tao ang ikwento mo, gossip pa rin yan. Na kahit nasabihin mong katotohanan yung sinasabi mo, pero ang naging resulta, nasira yung tao, gossip pa rin yan. Ako mga kapatid. Basta with the intention na nakasira ka ng tao, reputation ng tao, gossip yan. Actually, may batas mo tayo dyan eh. Actually, yung gossip nasa 10 commandments yun eh. Huwag kang magbe-bear ng false testimony sa kapwa mo. Tama ko ba mga kapatid? Actually, ginawa naman ng batas yan eh. Kinuha ng mga lawyers natin yan doon sa 10 commandments eh. Ano yung mga batas patungkol sa gossip? Pag nanira ka ng kapwa, verbally, kakasuhan ka. Ang tawag dyan, oral defamation. Pag ipinalathala mo, ipinablish mo, yung paninira mo sa sulat, ang tawag dyan, libel. Pag pinost mo sa internet, cyber libel. Wala ka nyo mga kapatid. Ano? So napaka-devastating ng pangyayari kapag ang isang situation inapasukan na ng gossip, mga kapatid. Ano? So, ano sabi sa Proverbs 22:19? Ano? Ito, pansinin ko ninyo ito. A gossip betrays confidence. Ayan. Ano sabi ni Paul? So avoid a man who talks too much. Grabe, no, mas marites pa pala ang lalaki sa babae. Yung man sabi niya eh. Yung mga kalalaki nakagano sa akin eh. Sabi dito man eh. Hindi ba dapat sabi so avoid a woman who talks too much? Nakalagay man. Ano pa yung verse natin dyan? Ito. 2 Thessalonians 3:11. Sabi ni Paul, we hear that some among you are idle. Kung sinabing idle, naka-standby. Walang ginagawa. They are not busy, they are busy bodies. Actually, ang ganda nung sabi sa English eh. Pag sinabing busy bodies, parang positive eh. Pero alam niyo ba yung sabi ng busy bodies sa Tagalog? Mga pakialam niyo ito. Maganda pakinggan sa English eh. Ito sabi niya, they are not busy, but they are busy bodies. Kung mo wala na nga silang ginagawa, ang pinagkakaabala nila, yung buhay ng ibang tao. Another thing, doon sa Timothy yata ito, yung next verse natin yan, yung 1 Timothy, 5:13, ito ang sabi ni Paul. Besides, they get into the habit of being idle and going about, from house to house, and not only do they become idlers, but also gossips
and busybody saying things they ought not to. Yung mo nagbabahay-bahay ko, mga kapatid, bibisitation ko niya. Pero sabi na, Mars, ano ba, ano latest? Tol, ano latest? Nagbabahay-bahay, mga kapatid eh. Mga kadalawa. Bibisitation, ano. Sabi ni Paul, hindi huwag ganyan. Huwag kayo, alisin niyo yung habit nyo na nagbabahay kayo, na kung ano-ano yung sinasabi nyo, kung ano-ano yung kwento nyo, mga kapatid. Dapat pag nag-visitation kang ikwento nyo, hindi. Actually, dapat ang visitation ganito eh. Ang nangyayari dapat dyan, openness, transparency, confidentiality. Hindi yung gossip. Tama po ba, mga kapatid? Okay, dito na tayo matatapos, church. There are three things I strongly believe to consider when we are accepting or maybe telling a message. Ito, church, tandaan po natin. Pag may nagkwento, hindi naman natin maiiwasan talaga may magkwento at may magkwento sa atin. At hindi rin natin maiiwasan na makakita tayo sa Facebook ng mga posts about other people. Talagang, ang masasabi ko sa gossip, parang si Thanos I am inevitable. Hindi maiiwasan. Talagang papasok at papasok. Pero if you are a wise, smart, and godly person, kung alam mong gossip yan, mamamatay na yan sa tinga mo. Hindi na lalabas sa bibig mo. So there are things to consider para makita natin, para ma-practice natin ito na hindi magkataon na o masira na yung marites culture sa buhay natin. Ito number one, sino ba yung nagkikwento sa'yo? Sino ba yung nagkikwento sa'yo? Sa tingin mo ba anong motibo niya? Sa tingin mo ba itong tao na nagkikwento ko ito, may ano ba to? May credibility ba to? O talagang perpetual gossip o liar ito, mga kapatid? Tingnan mo. Sunod ito, ano ba yung kwento niya? Ano yung topic niya? Ano yung sinasabi niya? Okay, pangatlo ito. Ano kaya yung outcome or yung implications kung pwede niyang ikwento o yung ikwento niya? Gusto ko lang kung tapusin itong message natin sa isang kwento ni Socrates. Si Socrates, parang siya yung parang siya yata yung father of Western philosophy. Sabi niya, may lumapit daw sa kanya nung namamalengke siya. Acquaintance ng tawag niya. So yung tao lumapit kay Socrates, sabi niya, mahal na guro, Socrates, may ikikwento ko ako sa inyo. Sabi ni Socrates, patungkol saan? Patungkol sa tao, sa kaibigan mo. Sabi ni Socrates, wait. Bago ko pakinggan yung kwento mo, sasalain ko yan ng 3 filter ko. Pakiflash kayo yung filter yan. Meron siyang 3 filter eh. Sabi niya, number 1 filter na gagamitin ko sa kwento mo, ito, yung filter of truth. Okay, sabi ni Socrates, yan ikikwento mo ba sa akin patungkol sa kaibigan ko? Witness ka ba? Accurate ba? O talagang alam mo ba ang nangyari? Nakita mo ba? Ang sabi ng lalaki, nagkikwento kay Socrates, actually, kwento lang din sa akin, bro teacher. Kwento lang din sa akin, kaya isi-share ko sa'yo. Ito sabi ni Socrates, you see, sabi niya, magkwekwento ka sa akin patungkol sa kapwa ko na hindi mo siguradong totoo, tapos kwento-kwento lang din, sabi ni Socrates. So doon pa lang sa first filter, bagsak na. Tama po ba? Pero ang sabi ni Socrates, sige, padaanin natin doon sa pangalawang filter ko. At tinanong niya ulit yung lalaki, yung ikikwento mo ba sa akin, mabuti, positive, good news, or kahihiyan, scandal, bad news? Sabi ng lalaki, sa totoo alam mo, kaya nga ang sarap ikwento ito kasi tungkol sa scandal ng kaibigan mo. Tungkol sa kasiraan niya. Sabi ni Socrates, wait a minute. Kwentuhan mo ko tungkol sa kaibigan ko nang hindi mo alam kung totoo o hindi, na kwento lang din sa'yo, tapos negatibo pa, scandal pa ang ikikwento mo. Ako yung pangalawang pansala, yung pangalawang filter, yung moral and goodness filter. So yung una, bagsak na. Yung pangalawa, bagsak na. Pero sabi ni Socrates, sige, pagbibigyan kita, sasakain pa natin dun sa pangatlong filter ko, yung utility, o kung may pakinabang ba. Sabi ni Socrates, ito yung tanong niya. Sa tingin mo ba, yung ikikwento mo sa akin tungkol sa kaibigan ko na hindi mo alam kung totoo o hindi, na kwento lang din sa'yo, na iskandal, na kahihiyan ng kapwa ko, sa tingin mo ba may mapupulot akong aral dyan? May pagkakakitaan ko ba yan?
Sabi ng lalaki, sa totoo lang bro, wala ka namang kinalaman dito, tsaka ano eh, ikikwento ko lang naman talaga sa'yo eh. Sabi ni Socrates, wait a minute, sabi niya ganyan. Kwentuhan mo ko nang hindi mo sigurado o sinabi lang din sa'yo tungkol sa kaibigan ko ng kanyang iskandal, ng kanyang kahihiyan, tapos wala pa akong matututunan. Alam mo ang puso ni Socrates? Ito, yung sa next slide. Sabi niya ito well, if what you say is not true, not good, nor useful, then why say it at all? Sabi. Ngayon kung ano sabi mo sa akin, hindi naman pala sigurado ang totoo, hindi rin mabuti, hindi rin useful, wag mo lang ikwento. Mga kapatid. Kaya ako naniniwala doon sa kante, you say it best when you say nothing at all. Tama ko ba mga kapatid? You say it best when we say nothing at all, mga kapatid. Dito na ako tayo matatapos, mga kapatid. Tayo po tumayo right now. Let's analyze yung buhay natin. Are we actively involved in the Marites culture? Or are we naging biktima ba tayo ng Marites o nakabiktima na tayo bilang isang Marites? Tandaan niyo sabi ko dito, no? The human voice is the most powerful sound in the world. It is the only one that can start a war or say, I love you. Kaya balik tayo sa sinabi ni James. Yung tongue natin, pwedeng maka-encourage, maka-build up, maka-strengthen, maka-say ng I love you, makapagpataas ng ulan ng tao. Pero at the same time, yung tongue natin, ginagamit natin sa spread ng lies, ng chaos, ng kaguluhan, ng pagkakababahagi. Ang sabi ni James, hindi kailangan yung isa lang talaga. Kailangan din tayo sa maganda. If ever, kapatid, na-involve tayo sa Marites culture, ano sabi ni Jan, faithful naman si Lord eh. Nalinisin tayo, nabaguhin tayo. Sa totoo lang, church, marami nang nawasak na family. Marami nang nasirang government. Marami ng bansang nag-away-away, nagtagera. Dahil sa Marites culture na ito. Alam niyo ba ang Marites culture kung saan galing yan? It was made in hell. Listen to this, kailan pumasok ang unang kasalanan at pagbagsak ng isang katauhan? Di ba't nung minalagas nung ahas si Eva, gossip ang unang instrumento o weapon ng kaaway para sirain ni Satan ang relationship ng tao at ng Diyos. Ano sabi ng ahas kay Eve? Totoo bang sinabi ng Diyos yan? Pagka kinain mo yan, mamamatay ka? Ano sabi ng ahas? Hindi! Kaya tanong ko paano siya mag-twist, mag-mold ng ideas, mag-share ng white lies. Ano nangyari nung kinain ni Eva? Ito na pumasok na yung kasalanan. And then right now, ang consequences, eto. Magulong lipunan. Magulong family, magulong church, magulong government, magulong workplace, magulong grupo. Kapatid, kasi nga, under tayo ng Marites culture. Pwede kang parayain natin yung sarili natin ngayon. Lord, I don't want to get involved in that culture anymore. If ever na nagkamali ako, nagkasala ako sa pagkwento ko, sa paggamit ko ng bibig, sa pag-degrade ng kapwa ko, ano man, Lord, forgive us, Father. Cleanse our heart right now. Lord, tulungan mo kami, Lord, na Panginoon, makontrol namin. Ako yung sabi ni James, ang tao na kayang kontrol yung kanyang dila, kayang kontrol yung buong katawan. Tama po ba? Sana po gamitin natin yung mga informations kagaya ng openness, ng confidentiality, tsaka ng transparency in a positive side. Huwag natin gamitin sa gossip, mga kapatid. So ngayon, tayo po ibo ko, tayo po humingi ng kalinisan, strength, kapatawaran sa ating Panginoon. At nawa, Lord, let us pray. Lord, sana ma-demolish ang Marites culture sa family ko, sa church ko, sa bayan ko, sa bansa ko. Tayo po yung kalinisan. Father, salamat, Panginoon. For once again, O Lord, pinaalam niyo sa amin, Panginoon, na yung mga bagay, Lord, na dating kinahuhumalingan namin, Lord, hindi pala maganda.
yung nagkikwento kami sa buhay ng ibang tao, yung nakaka-degrade kami, nakakama kami ng kapwa, yung nakakasakit kami. Father, we're sorry kung naging involved kami at guilty kami of those sins, Father. Patawarin niyo kami, Panginoon. Dapat pala, Lord, yung dila namin, ginagamit namin to build up, to encourage, to admonish, to pray, Panginoon, to share your word, to share your gospel. At hindi po para kung ano-anong kwento, Panginoon. Father, kung may nakita man kayo, Panginoon, na karumihan, kasalanan sa buhay namin, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, cleanse us, forgive us, Father. And nawa, Lord, nawa pagtapos po itong gawa nito, paglabas namin sa pintuang ito, Lord, nawa, Panginoon, masira ng marites culture, Panginoon, sa buhay namin, sa family namin, sa workplace namin, sa society namin. Lord, in Jesus' name, we are praying, Panginoon, na maging victorious kami sa paglaban sa marites culture na ito, Panginoon. Maraming salamat, Father. Strengthen and empower us at sa Lord, ma-resist namin, Panginoon, na maging involved ulit kami sa kulturang ito. Lord, ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. God bless po, mga kapatid.